Hello. Sa lahat ng cast, based dun kasi sa storyline, sa theme na love and friendship. So, would you choose love over friendship? Ha? Oh, ikaw muna, kuya. Grabe yung kuya ka. Walang bawi Ang hirap bumawi dun ha. Naunahan. Isipin mo muna ba? Love or friendship po. Oh my God. Ano bang sitwasyon bali? As in, paano ba? Oh my gosh. Ina-apply ko agad sa totoong buhay. Kaya nahirapan agad. Adaptation agad. Personal adaptation agad. Kung sa pelikula po ang pagbabasihan mo, no? I would choose siguro love. Lalo kung yung partner ko, nakikita ko rin na ganun din ka-dedicated para sa akin din. Then why wouldn't I give my everything to that person? Aww. Uy! I think the right love and the right friends, hindi ka papipiliin, which is, diba? Parang malalaman din nila eventually dito sa PMAC na yun nga, yung right love and yung right friends is hindi ka dapat pinapapili, which is which. Ang galing ni kuya. Direk, kasama mo ba si Direk? O, Direk kasali Direk ka. kasama ka. Sige, in the context sa sa film. Hindi din personal. What? Sige, siguro friendship. Kasi yung love, ano yun? Grabe pala Makakain. yung God. Oo, bakit? Bakit wala pa rin? So, friendship, di ba? Ganun. Darating. Ako po, I feel like sa lahat may love. Diba? You love your friends. You love the people around you. You love the people that you work with. You love your family. Parang sa lahat po, you love is everywhere, eh, diba? But for me, Love if is it's with like birds. love and friendship, I feel like Love is with birds. kung kaya, like, ako po if you wanna make it work, it will work. You don't have to choose anything, you can just make it work. And parang lahat naman may dahilan. Ay! Lahat naman po may dahilan eh. Kumbaga, there's always a different side of the coin. And, Anong point? anong coin yun? So yun po, parang sa akin, if you wanna make it work, it will work. No matter what. Ayun. So love mo si Will. Oo, si Wilbert. I love everyone. Yeah! Love ko kayo. Love ko kayo. Ito yung life, di ba? Love ko kayo. Galing. Galing. Love is Bea. Di para sa akin, kung kailangan mamili talaga, gano'n. Ang weird kasi, kung merong isa doon mo magpapapili. Right. Kasi kung yung friends ko papipili, like sila yung mismo na kailangan mo mamili, hindi kita pipiliin. Alam mo yun? Kasi ang weird naman, parang ipagkakait mo yung relationships ng friend mo or yung partner mo sa mga taong nasa paligid niya. So, dapat walang namimili. Dapat hindi pinapipili. Dapat hindi yung parang mabigat sa loob na makipagkita kahit friends. Alam mo yun? So, dapat, alam lang, balance lang din. Kasi, kailangan balance lang talaga. Actually, magkakonekta yan eh. Kasi sa isang relasyon, kasi when you say love, maraming aspeto eh. Sa pamilya, sa kaibigan, tama si Bea eh. Sa katrabaho, sa lahat. Una sa lahat, respeto sa tao. Love na yun eh. Yeah. Di ba? Pero, kaya konektado ang pagiging magkaibigan pagdating sa relasyon. Pag magkaibigan ng mag-asawa, mag-girlfriend, doon namumuo yung pinakamalalim na love. Di ba? So, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Pag hindi magkaibigan yung mag-asawa, wala na love. Away na yun eh. Di ba? Pero pag magkabati sila, magkaibigan sila, may love. Di ba? So, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya tinatanong ng tao, anong susundin mo? Puso mo o utak mo? Di ba? Siyempre, kung sabi ng utak mo, hindi kaya sundan ang puso mo. Kung sabi ng puso mo, obligado sundan ang utak mo. Pero ano mamamayan eh? Kaya kailangan magdasal ka pa rin. Di ba? Pero love and friendship is always partners in everything. Kasi kung mahal mo lahat, kaibigan mo lahat. Yun lang po. Agree po ako. Talaga yun.
Parang ganun din po. Hindi kasi it all boils Copy-paste down to to love. And tama nga yung sabi ni Kuya B, hindi mo siya pwede paghiwalayin kasi as someone a friend person din, I really value friendship so much kasi friendship is a type of love that comes from a nurturing heart, an understanding heart. And yun, balik parang sinasummarize ko lang yung sabi nila. Parang hindi yung friends mo, since they're coming from a very nurturing and understanding perspective, hindi ka nila papapiliin. And I guess ganun din yung mahal mo sa buhay. They would understand you pag mahal ka nila. Hindi na makalaya. Sabi ko, nararamdaman ko bumibuelo si Kuya P. Bumibuelo gumagano na siya. Natin ko na matapos eh. Ganun sila lagi. Ayun ba? Thank you. Again, thank you so much, Miss Charlie. Siguro, aside from choosing love or friendship, ang pinakamahalagang piliin is piliin manood ng PMAC, di ba? Kwento ko lang po Coming kung bakit soon. biglang kumanta si Gia. Kasi nung po namin, nung tawag natin, Banding. nung babanding kami nung Victoria, ganyan. Nangalaman namin na siya yung sa talaga na sa Cup of Joe. So, simula that day, that moment, Akala ko nakamay ka kanina. Kala ko din. Ang lakas pala. So, nasanay kami na hinihirit namin lagi yung song na yun sa kanya. Every time may sasabihin siya, tapos magkakaroon ng tahimik ng moment or dead air, bigla na sabay-sabay kami, hindi na so, naging running joke namin siya. Kaya kanina pa ka nagulat kayo, bigla kayo may kumanta. Doon po yun ang galing. Pwede rin po kayo sa mabay. Pwede po kayo sa baba. 1, 2, 3, hindi na Thank you so much. I know that a lot of viewers and online are now deciding whether we choose love or friendship. Pero again, piliin po natin manood ng PMAC soon in cinemas. Hindi, nakalimutan ko. Hindi. Wala sumabay kay TJ. Meron, di ba sumabay? Meron ba? Isa ba? 1, 2, 3. Hindi na Okay na. Lakas na ng kanta mo, bro. 500. Thank you so much for the performance. Again, followed by our last for this back. Bundle, parang pagkakita ko dun sa nilabas to days ago sa social media, natuwa ako, sabi ko, ay, parang bagay siya sa PMAC, di ba? Siyempre, your dad is a comedy king. Siyempre, we all know that this is a comedy movie. Nung bata ka pa lang, ang galing-galing mo na, di ba? Oh. So, na-excite ka when the Del Rosario told you about this project. Actually, kuya, kinabahan ako eh. Kasi after nung Humalong, nag-change na ako ng genre eh. Drama na ako eh. Pero of course, sobrang thankful ako kay La Boss Vic, kay Ma'am Veronique sa buong Viva, kay La Direk Vic. Nasama ako dito dahil bata pa ako, napapanood ko na itong mga to eh. So, baliktad kapit ka. Hindi, kumbaga, actually hindi ko napanood to eh. Yung PMAC, malakas daw to. So ngayon ko pa lang pinapanood. So, watching it, parang mukhang mag-i-enjoy kami. Dahil doon pa na sa unang-unang magkita-kita kami, yung bonding moment pa lang, masaya na agad. So sabi ko, kahit feeling ko ako pinaka-kuya. Kasi una sabi sa akin ng sir, mataas ko ba sugar nyo? Naabutan kasi ako ng candy pang kulay sa ipin. Sir, mataas ko ba sugar nyo? Bakit? Matamis po yung candy. Hindi, okay lang ako. Bata pa ako, di ba? So, pero looking forward because working with TJ, Wilbert, lalo si Wilbert, Gian, si Jairus, bata pa ako, pinapanood ko na yan. Si Bea, parang pamilya ko na yan. So, sobrang enjoy. Feeling ko itong movie na to in our own Filipino way. Kasi ginawa ng Thai, ginawa ng Indonesian. So it's a Filipino attack, right, Direk? Feeling ko isa to sa mga mapagmamalaki ng generation ngayon. Dahil itong mga artistang kasama ko yung June ay I can see na magagaling at well-disciplined.
Yun na po kayo. Actually, magaling ka kasi kaya nga after now, you're still very much around band of the Binuhay lang tayo ng Diyos, kaya nagpapasalamat tayo kayo dun. And thank you sa nagtitiwala pa rin. How about you, TJ? Si TJ kasi one of the matalino talaga. Kahit komedyante yan, lasal yan. Okay. Grabe the pressure. Alis si Mewing. Ayun po. Unang-una po gusto kong mag-thank you sa inyo po lahat. Thank you so much for being here and spending time with us. Modulated. Hosting pala to. Maraming salamat po una sa pagpunta ngayong gabi. And I'm very grateful po na to be part of this huge project. So, feeling ko pareho kami ni V, ni Vandal po, no? Na hindi namin talaga to na panood nung panahon na nilabas to at pumatok siya. So ngayon namin siya nasusubaybay kasi magkaedad kami ni Vandal talaga. Tanda ka sa akin. Uy, kalma natin. And kita naman po natin yung kalibre ng mga actor natin dito po na matindi po talaga. Kaya sobrang grateful, sobrang thankful po ako na mapabilang dito. And kanina na pag-uusapan yung pressure. Feel na feel ko siya. Grabe the pressure, oo. Pero excited po ako and I'm looking forward to working with these people, especially si Direk Victor, isang napakaluwit po talaga na director na maganda lagi yung collaboration namin ni Direk pag may kailangan siya na TJ, kailangan ko ng ganito, kaya mo ba yung ganito? Opo, Direk. TJ, yung ganito, kaya mo ba i-push yung ganito? Opo, Direk. So, we have a very good working relationship kami po nila Direk. Kami din ni Wilbert, we did a few projects before pa. Si Jairus, idol ko rin to, bata ba talaga ako, pinapanood ko na rin siya talaga, no? O, si G, tuwan-tuwa naman ako na, nung una kasi sabi ko, shucks, sino ba to? Hindi ko, I know the name, I know that, hindi ko ano yung face doon sa name. Sabi, saan ko ba to na, hindi pala nakikita, naririnig pala. O, tapos sinabi sa akin, si G yung sa Cup of Joe. Oh my God, kaya unang chika ko agad kay James. Sabi ko, G, alam mo ba, ginamit ko sa reels ko yung music mo nung nagdadrama ako, tinan mo. Pinapanood ko ba sa akin, sabi niya, in fairness, oo nga, no. So, yun, magandang bonding namin yun yung nangyari. So again, salamat po for being here. And of course, maraming salamat po sa Viva, kana Boss Vincent, Boss Vic, sa lahat po. And I love you all. Jun, I'll add something lang. Sorry. Siyempre, doing comedy till now, for me, is I'm so thankful kasi I'm continuing the legacy of my dad. Diba? Hindi lang ako, we have Boyto, we have Eric, we have Epi. Kumbaga, kung pinagsama-sama kami, at nagpapasalamat ako kay Boss Vic for always putting that in my mind na telling me mag-comedy ka. So, sobrang thankful ako kay Boss Vic, kay Ma'am Veronique. At sa pagtiwala nila sa akin na kahit action star ako, mag-comedy daw ako. Thank you. Again, thank you so much, Sir Jun, for that wonderful questions. And thank you so much po sa pagsagot naman. Followed by, from Philippine Star, Ms. Charmy Pahuno. Bea, syempre yung Thai original nito ay sila Mario at saka si Davika. So, kumusta kayo? Napanood nyo ba yung original, yung Thai original version, and how did you incorporate your own style as Will Bea dito sa local adaptation natin ng PMAC? Ako po napanood ko po siya way back pa talaga, 2004 ba? Parang lumabas mismo, high school pa po ako. And pinanood ko po siya ulit, para mapanood niya din ulit. Ano, first time mapanood, no? High school ka, 2004? Hindi, kasi pinanood natin ulit. Oo. So, para mapanood niya. So magkasama kayo nang nanood kayo? Di sabay lang yung play. 1, 2, 3. Ganon. Okay. So, ayun, sa akin naman po, parang very Will Bea na kasi yung from Jisoo to Love You Lots, yung parang yearning ng male lead sa female lead. So parang yearner. So parang I think lalabas talaga yung the usual Will Bea na troupe na nakikita nila sa mga projects namin. And siguro dito mas medyo lutang yung, 'di ba? Mas poppy pa yung feeling. Mas Labrador energy pa yung nilalabas ni Mac. Siyempre ito, one of the highest grossing films ng Thailand noong late 2000s.
may pressure ba on your part? Kayo ang gaganap ng local Mario and Davica? Siyempre po, kasi kahit naman hindi adaptation, kahit anong bagong proyekto, there's always pressure kasi wala ka naman talagang kasiguraduhan di ba? Parang hanggat hindi pa napapanood, hanggat hindi mo naririnig yung feedback ng supporters, ng viewers, the pressure will always be there. Especially doing this project na it's the highest grossing Thai film. And other countries did an adaptation as well, di ba? And the fact nga na meron po akong mga kaibigang Thai, mini-message ako, you're doing PMAC. So, ibig sabihin, the fact na nakakarating sa kanila, nagagawin natin yung isa sa mga pinakasikat at pinaka-like top-grossing film nila, di ba? The pressure will always be there. But aside from the pressure, siguro po yung excitement at as well as yung gratefulness to Viva for trusting us and for giving us the chance to be part of this very exciting project na talagang it's an honor to be part of this project and be working with these incredible people, di ba? And syempre, we just hope for the best, of course. And we also want, of course, to make our country proud, di ba? We also want na, since it's the highest grossing Thai film of all time, we also want the Philippine version to receive so much love. And yung talagang mainit na pagsuporta rin po. Ayan po. Excited na. Thank you Congratulations po. Salamat everyone. po. Thank you. Pero nung unang i-announce yung PMAC, days ago, sa posting, ang dami na-excite ng mga fans. Syempre, tuwan-tuwa mga fans ni Bea and Wilbur. Kasi napakalakas, di ba? Kahit naman yung Viva One series nyo, di ba? Pero upon learning na this is really a box office hit, hindi ba nakaka-pressure sa inyo yun? Hindi ba kayo nape-pressure? Kasi what I heard is naka $33 million daw to worldwide nung ipalabas nung 2013. Sabi po kagaya po ng sabi ni Bea na definitely po may pressure po talaga. Since meron na siyang may specific na siya na parang naabot talaga. Pero then, kahit may pressure, gusto pa din namin i-enjoy yung mismong paggawa ng film at talagang gawin lang yung best namin, ilagay yung flavor namin as actors at mismo yung pagiging Pinoy na lumabas talaga dito sa PMAC na Philippine adaptation na talagang pag napanood ng mga kapwa Pinoy, parang mapapasabi na parang makaka-relate sila na, wait, dito sa Pilipinas yan, ay, familiar yun, so parang ganun po. So, may pressure definitely, but gagawin naman yung best po namin. Bea, ikaw, you expect na, kasi yung PMAC nga ng Thai, pinalabas worldwide, kaya ganun kalaki yung kita, kayo, nag-expect din kayo na sana mapalabas din siya sa iba't ibang countries, especially dito sa Asia. Tito Jun, syempre, we hope, di ba po, if magkaroon ng opportunity, if ganun yung gustong trajectory ng Viva, it would be an honor. Sana nga kasama kami, kung ipapalabas man di ba? Sana kasama kami sa mga screenings. But we can only do so much dito Basta kami po, rest assured, isa po itong proyekto na lahat nagbigay ng effort, ng teamwork, ng pagmamahal sa craft. And that's it. I think yun lang po yung pwede naming magawa bukod sa kesa sa ma-overwhelmed kami sa pressure at sa expectations ng mga tao. Parang I think we have to give it to the fans and everyone to nasa sa kanila na po kung isusupport nila. And kung isusupport nila, we would be very much grateful kasi we're sure that we will do our best na isa po itong proyektong pinaghandaan at gagawin namin ng lahat para ito ay isang maging proyekto na magiging proud ang bawat Pilipino. Yeah, very well said. Thank you, Bea, Tito. magaling mo talaga sumagot. But, Wag lang kumat. pero knowing Viva naman, proven and tested na sila even with the Pinoy adaptation of Miracle in Cell number 7 na naging top grosser pa sa Film Fest, di ba? Pero yun nga, kayong dalawa, grabe kayong mahalin ng fans, pag wala
hindi nyo kasama ang isa't isa, hinahanap talaga. Bea, bakit wala ka doon nung second night ng concert ni Wilbert? Kasi nandun kami, grabe yung people are expecting the Tito, fans nung first day, nandun ka ba? Wala ka, syempre, andun sayang ako. hindi ko napakinggan yung urong sulong. Ang ganda pa ng version niya daw. Oo, nag-trending kayo. Kasi dito, yung urong sulong na yon, ano po yun, kenta ko siya dati. Kung hindi niyo po alam, way back when I was mga 13, 14, signed po ako sa Poly East Records. Meron po akong album. Yeah, oo nga. Siya. Nakatanggap ako noon. Yes. Binigyan mo ako, di ba? So nagkaroon po ako ng album. Tapos after a long time, parang matagal ko siyang hindi naramdaman. Like matagal na hindi naramdaman. And then sabi niya nung magko-concert siya, na yung guest niya daw ang gusto niyang gawin yung urong sulong. So yun yung naging production number namin. Pero Ayun. bakit wala ka ng second night? Tito, kasi may mga kailangan lang din po akong gawin. Pero alam naman po na yon na I was there in spirit. And Tito, it's his night. Kahit po, ang sa akin po kahit love team po kami, hello? Kahit po love team kami, it's not a Wilbea concert, Tito June. It's Wilbert's concert, and every single promo that they did, it was really Wilbert's first solo concert. It's not a Wilbea concert. So, 'di ba? And ako po nandun ako in spirit kahit wala po ako doon, and he knows that wherever he is, wherever I am, I'm always behind him, I'm always supporting him. And syempre, hindi naman may mga bagay naman na we should let someone shine, 'di ba? And that night, it's his night. It's not about me, it's not about the love team. It's not even about the guests. It's about him. And it's something na talagang sobrang proud po ako sa kanya. Pero ang bongga, no? Yung lakas niyong dalawa, picture mo palang pinapakita doon sa mga LED, grabe yung tilian ng mga fans. Tito, ano rin yun? Yung pong sinasabi nyo na grabe yung support ng mga tao sa amin, yun din po yung as in reaction ko. Grabe yung support ng mga fans sa amin. And it's something I'm very, ako nga po nagugulat eh. Parang, grabe naman magmahal tong mga to. Pero sobrang nagpapasalamat po talaga. Actually, Bea, when I attended the press con launch of LOL in Robinson, Manila. LUL. Love you lots. Hindi baka mukha ako. Actually, I was very, very proud, no? Kasi bata ka pa, naging close ako. Your mom, she's very nice to us, no? You're very nice to us. Kasi I'm sure ikaw mismo, no, there was a time na talagang nawala ka, di ba? Talagang pero ang bongga, pagbalik mo sa Viva, hindi talagang kahit kami napabilib kay Boss B, kila Boss Vincent na ay ang galing nila. Pinagtambal si Bea and si Wilbert, nakagawa sila ng isang bonggang love team na talagang yung second chance na di ba? I'm really, really happy for you. Kasi, thank you, Tito. Pero mo, yung dumadagundong yung yung mall sa lakas ng palakpakan, sigawan ng mga fans, di ba? Anong napipil nyo pag gano'n yung mga Excel? Pag nakikita nyo yung sobrang pagmamahal ng mga fans? It just feels overwhelming, Tito, but in a good way po, nakakabilib kasi syempre hindi lang po oras yung binibigay ng fans eh. Hindi lang oras, hindi lang support online, pero kahit yung ideas nila, yung thoughts nila, when they thought of the community pantry, diba? Parang alam mo yun, parang sobrang unique na sila mismo, ideas po nila yun, na mag-marching band sa mall, alam mo yun, magpapamaskot, na parang diba? Pati sa negosyo yung dalawa, grabe daw Yes, support. sila po yung pinakaunang customer namin dun sa negosyo namin. Pero yun, sobrang walang hanggang pasasalamat po kasi ramdam na ramdam talaga namin, Tito, yung support nila, and even now, no matter what project
project that we do, kahit po nung sinabi nyo na, about sa Love Team, tapos meron din kasi kaming mga solo, meron ding mga ginagawa kami outside Love Team eh. And parang yung mga fans, kahit hindi po Love Team, kahit hindi po Love Team project, kahit hindi Love Team ganap, they're always there to support us, whether apart or together. So, sobrang grateful. Pero Tito, dadagdag ko lang yung sa sinabi mo na, 'di ba, ang tagal na ganyan with Viva. Very grateful din po ako sa Viva, syempre sa opportunity. But syempre gusto ko rin pong i-acknowledge yung ginawa rin po ng GMA before. I wouldn't be here without them. I wouldn't be here kung hindi po nangyari yung mga nangyari dati. Hindi, kumbaga, lahat po ng experience, lahat ng training, malaking bagay po din yung GMA. But of course, right now, I'm very, very, very thankful to Viva. And sobrang nagpapasalamat po ako. Tawag ko sa kanya sa Pamilya del Rosario. So sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila sa pagmamahal at opportunity at tiwalang binibigay nila sa akin. One thing more, kasi napansin namin na yung mga fans, yung sobrang suporta sa inyong dalawa, eto sigurado ang PMAX susuporta nila, no question kung magiging blockbuster ba to, no? Kasi parang sigurado talaga, no? Dahil grabe pa. Pero kayo ba, walang pressure this time na? Kasi yung iba, parang gusto nila na, sana umamin na sila, sana sila na. So kayo ba hindi na-pressure pagdating sa bagay na yun? Titos, ano ba talaga yung label yung dalawa na? Simula una pa lang po, kahit nung hindi pa nalo-launch yung unang project namin together, yung Golden Scenery of Tomorrow, we've always been clear na kami po yung tipong love team na hindi nagiging yung hindi nagpapadala sa pressure na dahil kailangan para to make the love team work, because we're not young anymore, na parang parang feeling ko wala na po kami sa phase na parang para lang mag-work yung love team, kasi alam po namin pareho na hindi naman yun lang po ang formula, or na parang hindi po yun ang kailangan para mag-work ang isang love team. Siguro po, with me, personally, what we have, I think it's something that we don't want to put any pressure on. It's something that we don't want to, alam mo yun, na hindi naman kailangan palakihin or something. Hindi siya kailangan, kumbaga ako po mismo, ayoko siyang gawing topic, ayoko siya maging topic of publicity, because it's something na hindi naman, kumbaga, basta we know that we work well together, and it's nice working with him kasi syempre po, he's very professional, ganyan, he's very involved, and yun po. Yeah, thank you very Thank you, well, Tito. sir. About you, Wilbert, what's your take? Yung sinabi niya po. Okay, copy and paste. Copy paste lang po. Hindi po. Your first question ko lang, Gian, this is your first official acting project mo ba ito? I've had acting experiences na po, pero Before? this is my first With major... Viva? with Viva, it's Yes. my first project with them. So what was it like lang on set? Medyo wala namang ilang factor, wala namang medyo kinabahan ka muna? Kinabahan naman po kasi syempre mga... Ganun, may scoring. Nakakaba. Nakakaba po syempre mga veteran na yung mga kasama ko eh. Bata po kami. Hindi po, syempre mga experience, season, talagang sobrang huhusay na mga aktor. And ayun po, sobrang thankful po na makasama sa ganitong klaseng ensemble. Pero ayun po, very welcoming naman po yung energy nilang lahat. And hindi ko po na-feel na baguhan ako. Na ano mo naman, parang you'd say na ito yung perfect script nung nakita mo siya na to start your acting journey. Yes, with Viva. kasi sa online world din nakilala ko sa comedic humor vibes. So yun, magandang start to. And napakagaling din ng director. Wow! Direk, kamusta naman si Gian? Kamusta naman? Nalabas niya rin naman yung natural humor niya.
sabi ko surprise me. Wow, ganun. Surprise! Ano, Gusto mo rin naman. Hindi pa kami nag-shoot, so... Hindi pa. Pero nakita ko na yung mga past, ano niya eh, mga content ko na parang, okay, sige yan, sana. Maka-mix siya sa humor, ganun. So, I'm looking forward, surprise me, Gia. May mga surprise sa kanila. Surprise! Surprise ko na. Thank you. And then, kay Jairus na lang. Yeah, it's nice that you're here. Parang nasipag mo ka. Kailan lang nung sa All-Star Games, how are you naman? If I'm mind sharing mo. I think you hurt your leg. Are you doing better? Nothing serious. For the fans who are worried about you, how are you? Actually, with the legs, feeling a bit better naman na. It's just severe cramps. Pero sobrang severe niya, both of the legs are cramping talaga that time. As in, it started from the calves going up to the very half of my body na talaga. So it just needs recovery and rehab. So I'm visiting my BP. Tapos, actually entering the game, I have fractured disc na talaga. So I'm not 100% healthy talaga when before ASG All-Star Games talaga. So makikita talaga na sa training yung difference nung improvement ng kamay ko, but still it's fractured, so eventually I have to get it operated also. So yeah. So far okay naman, pero yeah, still a tough loss. Yeah. More than the legs, it's still a tough loss. Palaban ka pa rin. Yeah, I was trying to play for Lance talaga, honestly, and for my family who's watching. Pero more than that, I wanted to give the Viva One family a win. So is Lance, na hindi masayang yung extra effort niya ever since and that day itself. Thank you. Pero enjoy pa rin naman yung Yeah, enjoy. The crowd, especially the fans who was out there supporting us. Gusto ko magpasalamat sa kanila kasi talagang todo yung supporta nila. Every shot talaga nagsisigawan sila. So very happy. It was a surreal experience. And we want a rematch. We definitely want a rematch. Thank you. Usapan na yung kasi itong parang casting na to, except syempre sa Wilbea, is parang bago yung mix nito. So, kumusta yung preparation nyo as actors, and also kumusta yung yung pag-work nyo ng chemistry nyo, especially sa mga magkakaibigan? Kuya. Pwede yan. Kuya muna. Yung chemistry, doon pa lang sa... Sinabi ko yan eh. Ang comedy, kailangan may chemistry. Kasi may feeder, may receiver. Yan ang comedy. And it's all about timing. Pero pag may chemistry kayo, tinginan lang. Alam na. Doon sa first meeting namin, lumabas na lang bigla eh. Kumbaga, nagkakape man kami doon, kumakain, pero kulitan eh. Ang daling, tsaka si Direct Vic kasi, inaano niya kami, kumbaga character-wise, ganyan, but he wants us to be us. Pero ilabas namin yung kami as comedian. Kako kahit sabi mong ang dami ko nang ginawang comedy movie, syempre, kailangan iba pa rin ang flavor ko dito, di ba, Direk? Iba pa rin yung hatak. Pero may kanya-kanya, yung sabi ko nga sa kanila, may kanya-kanya tayong timing. Pero ang comedy, biglang sumusulpot niya. Sometimes, hindi niyo pinag-uusapan, biglang lalabas. So, chemistry-wise, sir, I think maganda tong grupon to. Hindi lang PMAC ang pagsasamahan namin. Malamang PMAC 2, PMAC 3, PMAC 4. PMAC, hanggang parang Fast and the Furious din. At the same time, ano pa isang question, sir? Kumusta yung preparation? Preparation-wise, ang Viva naman ever since napaka-hands-on. Pagdating sa location, sa damit, sa pictorial, sa press con, characterization, tsaka everything is handled well. Kumaga, ang kailangan lang naming artist, pumunta sa set, ready, alam ang script, at hindi mali.
Parang kating kay Gia. Hindi na. Hindi. Basta ako, excited ako for this. Ako siguro pinaka old school na dito. Inamin ko na. Pero sobrang excited ako. At syempre, overwhelmed na makasama sila Direk, sila Wilbert, and all the cast. And excited ako kung anong pwede kong maturo o mabigay at pwede ko rin matutunan sa kanila. Di ba? Dahil I belong na sa Gen Z. No? Yes! Gen Z, paano ba tawag doon? Yung bago? Alpha. Gen. Alpha Gen. Ha? Gen Alpha. Oh, sige. Thank you. Sige. Ayan. Yan may dagdag ka. Ayun po. Preparation. Nilet go ko po yung... Oo, di ba may script ako ngayon. Akala ko may gagawin dito. Mini-memory siya nilinya na yung pala. Hindi, outside the film industry, sobrang iconic na ng itsura ni Gian Bernardino, the guy with the red hair, the rockstar look. Yun yung pinaka nahirapan ako i-let go. Kasi hanggang ngayon, kahit tumutubo yung buhok ko, nagiging red pa rin siya. Parang yun na yung natural ko eh. Wow! Pero yun, I really want to commit sa character. So, nag-black hair ako. Nagpakulot ako kasi I saw the role Bunak as someone who's very anxious. The anxious sidekick, ganyan. So, ayun na siya. Kaya, yung vocal stem sa Twitter na si Gia Bernardino ba yan? No red hair ako. Naging literal siya nung nilabas yung look test namin kasi as in hindi nila ako nakilala sa pictures. Which is the goal. Kaya ayan. Ikaw ba yan? Oo, ako yan. Akala nila yung congressman. Akala nila siya yun. Pero hindi ka na congressman? Ito na, nag-acting na po ako. Barsag. Tapos yun, Trigo, kanya-kanya. to trigo. Ayun, tapos, ayun, ganun, I'm currently working on 2 projects right now, pero nagiging committed lang talaga ako sa characterization para una, mabigyan ng justice yung role, and pangalawa, para mabigyan ko ng justice yung standard na naset ng original film. And ayun, with the help of Viva and of course Direk at ang buong prod team, sobrang nasa magagandang kamay naman kami. Kaya ayun po, excited na kami. To add lang, Tubad daw. Tuwad? Ito na po. Ay, to add. Sorry po. Si, to add. ay, sorry po. Rated PG pala ang goal natin. Okay, sorry. To add lang sa sinabi ni Gian, kasi nagulat ako sa kanya kasi parang first time yung mag-act na feature film. Pero nagulat ako nung look test, may na-develop na siyang nuance at mannerism sa character niya. At nag-dedicate talaga siya ng sarili niyang workshop to develop the character na parang mas na-relieve ako na committed si Gian, and I'm so happy for those kind of actors na who really put an effort sa character na ma-surprise yung director. Kaya surprise me. Sobrang committed po ni Gian, siya lang yung may copy ng script. Akala ko kailangan The hard copy. Siya lang. May dala ba akong highlighter? Wala pa kami kahit na ng script. Ayan o. Ayun na. Oo. Hindi na. Tago ko na. Sino next? For Jairus and TJ na lang. Siguro, may pwede ba kayong share na during your first meeting na BTS, paano na-break yung ice for the group? Honestly, parang walang icebreaker eh, no? Parang matagal na bagsa lang doon. Oo, crushed ice na agad talaga siya eh. Ito ba yung video na in-upload ng Viva? Hindi pa. Like, Ay, meron pa yun. may prior pa kami pagkikita. Tapos, kasi kami ni Brother TJ. Hindi kita kinuya. Thank you. Hindi, kasi kami ni TJ, para nakikita naman na kami sa mga shows ng mga Viva Films eh. So, hindi naman na rin kami. Napapanood ko talaga siya sa Funny One. So, bata pa lang ako, napapanood ko sa bata. Ay, sorry. sorry. Tapos, so parang wala namang icebreaker or anything kasi parang nag-gel naman agad yung chemistry ng isa't isa. Which is very interesting, kaya excited rin ako to work with these people and to learn more about this kind of genre.
Kasi sabi nga ni Bertie dito, yung home court ko, honestly, pero I'm excited and very happy to be on board with this project. And ayun, so ikaw, To add lang din. Actually, same lang din man kami ni Jai nagsasabihin. It's basically parang hindi na kailangan ng icebreaker because halos kakilala na rin namin. At kami naman ni G, since first time namin magkakilala, I loved how natural and G agad yung ano namin, yung parang tapos tatawanan na kami agad. May ganun agad na chemistry. Totoo yung sinabi ni Kuya Vando. May sinasabi siya. Na ang comedy daw ay Hindi naka-live tayo. Ako linakabahan ako sa mga ibubulong ni Bimam. Sabi mo natural eh. Uy! Uy, huwag ganun, pare! Ayun pala, so sa preparation. Balik sa question. Balik sa ang tawag doon, bilang preparation po, if I may add, gusto ni Direk lagyan namin ng parang sariling flair, syempre, bilang PH adaptation, Filipino adaptation. So, inaano kami ni Direk, ikaw lagyan mo ng ganito, ano sa tingin niyo pwede mong gawing parang flavor mo nga. So, magandang abangan po yan dun sa kung ano yung kakalabasan ng mga i-add namin na yun. Tuwan. Uy! Tuwan! Tuwan! Thank you. Direct, sorry, ano na lang pala. Anong period pala to? Ay, hulaan niyo, chat. Actually, parang period siya, pero hindi ako strictly period. So, may mga ginawa ako na sa film, kung ano talagang setting or ano yung ano niya, pero surprise ko na lang kayo sana kung paano siya gagawin. So, thank you. Mag-samgyup tayo. Again, thank you so much, Sir Richard, for the questions. Ang dami natin natututunan in this world. Marami preparation, timing, and chemistry. Factors na i-consider natin para supportahan tayo ng mga viewers and supporters natin ngayon in our coming film. Nikki Wang from Manila Standard and Erwin Ogawa from Anong Ganap. So let's start with Nikki Wang from Manila Standard. First of all, congratulations to the entire cast. Then I would just like to add lang kanina. Well, ang Indonesian and Thai culture very similar naman tayo sa kanila. And you mentioned na there's an effort to make the film really Filipino. So as the director, what makes the Filipino adaptation very Filipino? Si Baron. When we started writing, yan yung mga talaga kailangan namin i-incorporate and i-address. So there are sa research namin, kami ng mga mga old na we looked at mga paintings ni Amarsola for inspiration, and at the same time we also looked at some old costumes and traditions. So parang yung isa sa ko is yung teeth na very iconic kasi yung black teeth sa Thai. Pero we don't have that kind of traditional costumes here. So parang naghanap kami na parang similar, and yung may nahanap kami yung betel nut, yung hanga na gusto namin incorporate here. And there are some other din like in terms of yung folklore, may in-inject kami, may incorporate kami. But then again, still an adaptation. May expectation pa rin na may irritate at sundan from the original. So we had to be very clever in trying to incorporate that na mas local siya at may Filipino folklore na flavors. So ayun, dami namin na-incorporate, dami namin na parang in a way hybrid aswang multo ba tong si Pinang, ganun. So may ganun siya Hybrid. Parang ganun, hybrid. As in, very electric. So may ganun may mga ganun kaming mga nilagay sa kanya to make it more and but at the same time yung humor din kasi ng PMAC, hindi siya strictly period. Marami siyang parang kino-combine na which makes it very unexpected and funny. So doon pinaglaruan ko rin yun, yung mga ganong parts na yun na parang worry ko nga mas parang baka mas marami ng comedy kaysa horror, pero ibalik ko pa rin yung pagka-horror elements niya. Nandun pa rin yung expectation ng tropes ng horror. So ayun, we've been researching and writing to make it close to Filipino, pero may na-retain pa rin from the original na very iconic. Thank you. And of course,
yung mga cast kanina, tanong na kung how was it working with each other. Pero the question is, paano po ba nabuo yung cast na to? To me? Sa akin? Yes, Derek. I think nabuo siya, na sila na yung si Pinang at si Makmak. The tricky parts is the friends kasi dapat sila attack mode sila na song. So it was a very difficult na casting decision. Were they handpicked or did they audition? Audition na hinandpick ko. Ganun pa ba yun or something? There was may wish casting pero I'm very careful na, is this the kind of comedy that I want here? Is this perfect mix ba to? May ganun siyang may ganun siyang deciding process na parang, kasi sometimes I look at them at silhouettes, I look at them kung ano yung energy level, parang anime, no? So, ganun, parang ma-match ng energy, ganun. So, difficult, pero nung inano ko siya, when I came up with this, parang, okay, mukhang okay to na mix kasi there is may unexpected, may expected. So, gusto ko mag-ganun gusto ko itapon sila at mag-ano na sila dyan, mitochondrial synergy dyan, ganun. So parang yun yung yun yung gusto ko mangyari sa kanila. So parang siyang samgyup, ganun, parang nagsasamgyup ka. So gusto ko lang So that's the yun yung gusto ko sa ensemble kasi I always look forward sa ensemble na mga performances. Nag-enjoy ako sa ganyan na halicalis na casting. So very carefully picked and auditioned. And for my last question, questions for Will Bea. Kanina si Bea mentioned that it's really great working with Wilbert. But my question is, as a love team, you get the support of the fans naman, pero in your own opinion, what really makes Will Bea work? We don't force anything po. And we have our separate kasi na mga activities din at we have our meron siyang Bea Bakes, meron siyang mga ginagawa din on her own. And ako meron din po akong sariling ginagawa, like may music, may comics, may books, and then hindi po siya yung parang dapat laging magkasama sa lahat ng bagay or sa lahat ng pag lumabas dapat magkasama lagi, ganun. So I think dun po nanggagaling yun kasi we don't really force yung mga bagay-bagay for the fans and for everyone na parang makita lang na ganun. So yun po, parang meron po kaming freedom kahit pa paano as a human being din. Kaya siguro merong sabik kahit pa paano na magkasama kami. Kaya yun po siguro. I would like to add. Copy-paste. Sige. Dahil na Janet like to ask, what kind of Will Bea are we going to see in Pima? Work friends. Ano ba? First namin, hindi naman. Kasi napag-horror na tayo. So napag-horror na kami, napag-comedy na kami. So ngayon, horror comedy. Yun po siguro yung bagay. Mag-asawa kami dito. First time namin mag-asawa sa na-role. And syempre po, siguro doing also a project like this, it's a horror comedy, diba? Parang I feel like it's not a usual type of horror and it's not the usual type of comedy. And ayun, kahit napanood naman na nila kami, our first project po kasi, yung pinaka first, hindi pa kami official love team, horror din, nocturno. Pero parang one taping day lang kami magkasama doon. Parang isang eksena, dalawang eksena lang kami nakita doon sa buong pelikula. Pero, yun, I feel like it's a different kind of horror talaga eh. And for sure, since it's an adaptation, may idea na po yung mga fans, yung mga supporters, kung ano po yung magiging story, kung ano yung talagang structure, yung skeleton ng buong pelikula. Pero, ayun, siguro yung with the help of the team, with the help of, katulad nung sinabi po nila na it will be kahit paano Filipinized. Parang medyo lalagyan ng touch of us being Filipinos talaga. I think it's something new. And yun, sana mapanood po ng mga tao.
Thank you po. So, with regarding sa question, yun nga, baka sabi ni Viva, I think si Viva ang makasagot. But I think it just feels surreal kasi parang this is one of the, nung napanood ko yung PMAC, parang sinabi ko sa sarili ko when I was young, I hope makagawa ko ng ganyan someday. Para siyang, parang in a way, nagmamanifest na. I think kami ni Wilbert na parang, parang maganda siguro kung may PMAC na Philippine adaptation. Pero I mean, there was a time na parang nag-give up na ako na okay, parang hindi na ako or something ganun. Pero it was such a long shot and then parang here we are now na parang we're doing PMAC, which is I just realized surreal pala, no? Parang pinangarap ko lang to dati pa. And Napag-usapan natin napag-usapan namin dati, talagang gusto niya talaga na parang sana ganito, parang ako din sinabi ko din sa kanya na if ever meron, so, crazy lang na nangyari talaga. Nag-manifest na. Oo, so parang, parang, and I'm happy na sila, yung yung PMAC sila, ito na parang, in a way na manifest yung na gusto naming, project at the same time, yung kind of vibe and chemistry, so, yun lang, nagtuwa to that lang. So last question for Joya. Aside from watching the movie, ano pang additional research yung ginawa niyo, kung meron man? Yung dalawang movie po, pinanood na po yung adaptation din and ako po mismo parang as much as possible hindi ganoon ka identical. Parang may originality pa din kahit pa paano. I mean, hindi siya original pero at least yung flavor, Philippine flavor talaga at kami talaga. Hindi siya yung parang just another lang nung mga adaptation. Then, the effort to look different sa ibang project namin. So, kaya po ako nagpa-short hair, siya long black hair, gano'n. So, the effort na ma-differentiate. Kasi kakatapos na namin ng G-Shot and then nag-Love You Lots kami agad. So, dapat ibang-iba kami dun sa dalawa yun. So, dapat dalawang ipin mo dito. Dalawang ipin. And yung preparations po namin, bukod I think sa preparations namin dalawa, ay yung team po talagang nag-prepare po talaga for this. I feel like nakailang location hunting po sila to look for the perfect location, ganyan. Kasi syempre may mga location sa pelikula na dun sa original na kailangan kahit papano mabigyan ng ma-absorb but with giving it a Filipino touch as well as maging logistically possible dito sa atin, especially with the weather, ganyan. Yung preparation, more of ganun po. Siguro research din talaga. Research po ng production team, research ng DOP namin kung paano, and yung thoughts ng ni Direk tsaka ng DOP namin para, alam mo yun, para kumbaga visual pa lang ma-feel na yung feels. Ganon. And yun po, parang ang pinaka is how to, yung preparation talaga is how to make it Filipino while having that skeleton. Ayun. How about yung mga actors na gumanap before? Sinerch nyo rin ba kung ano yung ba? O hindi, no need na? Ako po personally, ang napanood ko lang po yung Thai version. Pero parang sa akin kasi as long as ako, it's nice to watch it, syempre kasi alam mo rin, pero parang sa akin hindi naman kailangan same exact photocopy version di ba? Kasi syempre nasa Pilipinas din naman po tayo, maraming mga aspeto na pwedeng gawin para to make it really our version. And ayun po, nagkaroon kami ng workshop, familiarity workshop with everyone. I think more sila po. Tapos nakisali po ako. Tapos ang character, ano tawag doon direct? Character analysis, nagka-ganon din po. Yun. Tsaka look test. Tsaka sa Siargao tayo mag-shoot, di ba? Ayun. Akala ko sa... wala. Okay, best of luck. I'm sure. Thank you po. And thank you so much, Erwin Ogawa from Anong Ganap. Also, kanina po kay Nikki Wang from Manila Standard. Thank you so much again. And like na makatrabaho mo ang co-stars mo sa PMAC. Sobrang saya po nilang katrabaho, sobrang gaan. And in terms of trabaho naman, talagang nagbibigay sila ng input as the ones na talagang experienced. And ayun, sobrang babait po nila. Wow! Tapos yun, pag may free time, itong si Wilbert nagtatanong din about music. Yeah, sobrang collaborative lang nitong artwork na to.
as a whole. Thank you so much, Thank you Dayan. po. Our second question, anyone can answer this specific question. Ano ang pinaka nilook forward ninyo sa upcoming film na PMAC? Nilook forward for this film. Ako yung magsimula na kami. Kasi sobrang excited ko talaga na maka-eksena na sila. Kasi sobrang grabe na yung chemistry namin off-cam. So sobrang, I think, excited na lahat na malabas to on-cam mismo. Bro. Yung kinita ng PMAC na tayo? 33 million. $33 million. Kami mga 36. Wow. First 30 minutes. First 2 minutes. First 2 minutes. $36 million tayo, no? Nation, worldwide. Si Jay. Ay, ikaw. Ako, same with Wilbert. Gusto ko nang ma-start to kasi parang ilang weeks na kami bumibuelo. Parang hino-hold back lang kami ng bagyo. Pero ayun, excited na nga kami. Ma-execute siya, lalo yung mga chaotic scenes. Kasi chaotic na kami off-cam, paano pa sa mga eksena talaga. Ayun. O, ikaw ba? Hindi na. Ayaw ako patapusin pag wala. Gusto ko nang mag-start din to para makatapos na din kami. Hindi, joke lang. Excited din kasi ako makita yung kalalabasan and I'm excited ko ano yung bonding na mabubuo sa aming lahat dito. Especially parang ilang araw kayo magkakasama in one place. Diba? So feeling ko mauubos namin ang kwento ng isa't isa. Ako kasi more than the craft or more than the project, sobrang looking forward ako palagi dun sa mga nabubuong friendship within the cast din. Kasi it's something that you bring even outside the work. No? Ayaw kasi talaga ng taping friendship. Mas maganda yung, di ba? Dala-dala mo hanggang paglabas. And ako din, excited din ako for, syempre, Wilbea, di ba? And para din sa Viva Films, excited ako mag-promo, no? Mall show, di ba? So, yan, makikita natin sa mall show. Kaya, excited ako. At si TJ, hindi siya mag-host muna this time. Di ba? Siya, mapakitaan niya or meron pa rin ako. Pero ayun, sobrang excited lang with how things will go along the way doing this project. Kaya, gusto ko na rin magsimula. To add din. Same lang naman actually. Same lang naman kay Jairus actually. Syempre, given naman na inaabangan natin yung finished na pelikula, yung final product natin. Bukod doon, something that I really look forward to is actually yung day by day namin ng cast, ng director, ng staff. Kasi hindi lang naman kami nagbabanding, pati yung mga wardrobe namin, yung mga hindi, kachikahan din namin sila lahat. So ganun siya kasaya. Nung nag-look test kami po, na-feel na namin agad yung ganong vibe eh. Na-feel na namin na parang, shucks, riot to. Magulo to. Bukod dun sa kulitan ng cast, nakakatawa din humirit yung mga staff natin, yung mga director, sila, yung mga AD, parang, ako magulo to. So, yun yung isang talagang din-look forward namin na grabing collaboration na mangyayari. Siyempre, we'll be looking forward. Apakahusay ng batang to, napakagaling. Nalaglag ko yung sarili ko doon, batang to. Lumabas yung edad ko bigla. Ayun po. Natuwad. Ano yung look forward? Yun, I mean, I look forward din na Umaya, kaya na ko. I think I look forward. At the same time, I'm very scared on doing this kasi mahirap siya na project. I am just thinking of the logistics and yung weather, Diyos ko po, parang please, out there, please mag-pray kayo for good weather para makapag-start na talaga kami. And I'm also looking forward to promotions na I hear the fans na, sana ma-promote kami everywhere. So, sana, mabigyan kami ng chance to promote everywhere. And thankful din ako sa mga fans na susupport, magawa ng edits, ganun. Even though sinusungitan ko sila, ganun. Pero, oo, pero love ko pa rin sila. Pero mas mataas yung sungit. But anyways, ayun. Yeah, and I look forward, ang pinaka-important, I look forward to see you guys. Ano yung camera? Ito yata din. Ayan, okay. I look forward to see you in cinemas. Diba? Yun. Ako, I look forward to brighter days.
since sobrang gloomy po, sobrang maulan ng panahon, bukod sa nauulan lahat, dahil po sa weather kaya rin nabumove yung taping namin. So I look forward for good weather. Soon, sana maging maganda na ang panahon. Pero kung sila excited na pong mag-start, ako, I look forward, just like everyone, just like the fans, the supporters, naglo-look forward po akong mapanood na ng buo, ng tapos na yung pelikula. I'm very excited kasi I just trust everyone doing this film. I just trust the people and yung effort and yung teamwork na ginagawa po ng mga tao. So yun, sobrang naglo-look forward lang po ako para mapanood yung buong tapos ng pelikula. Yun. And yun, we look forward to seeing you in cinemas. Yeah.